Hello everyone, welcome po. Muli dito yan sa ating programa na kung saan ay naghahatid sa inyo ng tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with Laverne Duhot, and of course that's me. At tayo po ay sumasa inyo ngayong gabi. Dito po yan sa aming church studio. At maraming salamat po dahil kayo ay nariyan at patuloy akong sinasamahan na tayo po ay binuksan ang mga paborito ninyong awitin. Of course, the first song was Jesus, Aking Sandigan, mula po sa panulat ni Brother Joel Rayo na inawit ni Miss Lace Celestino. At sinundan po yan ng awiting kapayapaan mula sa Papuri 23, mula naman sa panulat ni Mr. Paul Armesin at inawit ng kanya may bahay na si Sister Dina Armesin, na nagatid po sa atin sa oras na 34 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. And happy Tuesday once again sa mga kaibigan natin. Patuloy tayong sinasamahan every Tuesday night. At ito po nga ating Tuesday gig. We grow in grace every Tuesday night. Dito po yan sa Solution with Laverne Duhot. Kumusta po kayo? Actually, hindi Tuesday ngayon. Medyo nag-iba po tayo ng araw dahil hindi po namin kinaya kahapon dahil meron kami mga kailangan tapusin. Pero praise God, hindi po natin papalampasin ang linggong ito sa biyaya ng Panginoon. Kaya po isinasagawa natin ngayong Wednesday night ating programa para tayo po ay tuloy-tuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. And of course, kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-aaralan at pinag-uusapan sa ating programa, pwede po ba ako maglambing po sa inyo, paki-share yung ating gawain sa inyong mga kaibigan, kakilala, at mga kapamilya. And of course, kung kayo po ay nanonood sa atin pong Facebook Live and sa atin pong YouTube channel, please don't forget to like, follow, share, and subscribe sa mga hindi pa po nakakagawa ng mga ito. And please don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. Nang sa gayon ay sama-sama po tayo at sabay-sabay tayo natututo sa mayamang salita ng Panginoon. At by the way, ang atin pong programa ay napapakinggan din po sa Apple Podcast at sa Spotify. So maraming salamat sa mga kaibigan natin nakikinig patuloy po dahil alam nyo na sa kagustuhan po natin na lalong lumawig ang salita ng Panginoon. Kahit po ang mga media platforms na ito ay nilalagay natin ang ating programa ng sa gayon ay maabot din po ang mga tagatangkilik ng Apple Podcast at ng Spotify. So maraming salamat sa mga kaibigan natin patuloy na napapagpala sa ating programa at minsan pa binabati po natin lahat ng mga nanonood sa atin, nag-aaral at nakikinig sa atin saan man po kayong bahagi ng ating bansa, Luzon, Visayas and Mindanao, and of course isang mapagpalang umaga, tanghali hanggang gabi sa mga nanonood sa atin sa ibayong dagat. Maraming salamat po dahil anuman pong time zone na meron sa inyo at meron tayong nababalitaan even sa gitna ng kanilang pagtulog o ng madaling araw ay sinasamahan din po tayo. At meron din naman na nanonood lang po sa replay. Well, walang problema po dyan. Ang mahalaga, tayo po ay sama-sama at sabay-sabay na natututo ng salita ng Panginoon. Of course, belated happy birthday sa aming anak na si Kuya Aves, ang ating technical director na kasama natin tonight. So, happy birthday Kuya Aves at maraming salamat po sa mga bumati at nakaalala ng kanyang arawan. Ito po ay aming celebrate last Friday. So, yung birthday ni Kuya Aves last Friday. And of course, this week naman on the 22nd of March, ay isa pa po sa mga members ng Solution Grace Church ang magsa-celebrate ng kanyang birthday. At gusto natin batiin si Jethro na isang happy birthday. At sa mga kaibigan po natin na nanonood sa ngayon, thank you for watching and for joining us tonight. Of course, salamat kay Ate Bettina Mangila. Hello kay Sister Presi na kanyang mommy. I hope she's watching also kasama ng kanyang anak. At binabati din natin ang kanyang kapatid, si Ate Hana. Kumusta po kayo? And we hope to see you this coming Sunday. Binabati rin po natin sila Sister Sally Rayo. We hope to see you on Sunday. At kay Brother Joel, yung kanya pong hubby ang nagsulat ng song kanina na Jesus, Aking Sandigan. Ang ganda ng song na yun talaga. And of course, Sister Andeng San Andres, maraming salamat po at sila'y nakasama natin nung Sunday. Of course, nandiyan din si Ate Jackie Alcantara. Hello kay Brother McCoy. Si Sister Dang Guevara, good evening din po sa inyo. Sister Dang Mascarinhas, Gracefield, evening po sa inyo. At hindi na tayo nagkausap last Sunday after the service, but we hope to see you again
sa April na. April na pala tayo uli, no? Pagbabalik sa Taytay. So maraming salamat po sa mga kaibigan natin dyan sa Taytay. And of course, hello po sa mga kaibigan natin nanonood ngayon. Si Brother Jeffrey Tejada. Hello bro, kumusta na? Nasa UAE pala si Jeffrey, ano? Kumusta ka na dyan? Hope to see you soon. Of course, Pastor Willie Tiongson Laigo, maraming salamat po at kayo po ay aming kaagapay sa ating gawain patuloy. And sino pa ba mga kasama natin tonight? Si Ate Angge. Hello Ate Angge, kumusta ka na? Pakisabi hello kay Kuya Natnat. Siya ba ay may pasok ngayong gabi? And of course, binabati natin sila Brother Joel and Lon Castro. Sila po ay nasa Camarin sa North, Caloocan ba ito ma? Kung ako nagkakamali, anong Camarin doon yata. Ayun eh. Of course, kay Brother Ver Lawrence Cuevas, mapagpalang gabi rin po sa inyo. At binabati natin sila Brother Ewat Manalastas, kasama sila Ate Ana, kanyang may bahay, and Sister Betty Bergado, watching from Solano, Nueva Vizcaya. Wow, maraming salamat po at kayo po'y kasama namin. And we hope to see you soon. Sana magkaroon tayo ng convergence na, no? Ang ating pong Bible study online. Of course, binabati natin sila Brother Ricky Villarasa Losito at marami pang iba. At please, paki-invite po yung mga kamag-anakan, mga kaibigan ng sa gayon. Tayo ay sama-samang matuto. Yan, salamat din, Sister. Okay, Ate Angge, Angelica Joyce Kalayan. Nasa bahay pa? Si Kuya Natnat? Sana makasama natin sa dito ngayon. Kuya Natnat, Kuya Nathaniel, Kuya Tantan. Actually, ang pangalan niya talaga, ang kanyang palayaw ay Kuya Tantan Peralta. Hope you're watching tonight. At binabati rin natin si Brother Edison Salcedo Igwis or Igis. Hello kay Ate Janice. Kumusta ka na, Ate Janice? At salamat at ikaw ay nakasama namin last Sunday. At yun, si Sister Presi Antonio. She's watching right now. Hello, Sister Presi. Kumusta po kayo? And congratulations kay Brother Jason Encarnacion sa kanyang bagong motor. Napaka pinagpalang kapatid ito. Salamat po sa inyo at nagkaroon kami ng pagkakataon para ialay natin ang iyong bagong property sa Panginoon. And salamat po. Please tag yung inyong mga kaibigan. Invite them to join us tonight. And binabati natin. Thank you for joining us tonight, Sister Maria and James Kazui mula sa Japan. God bless din po sa inyo. And Sister Lizelle Flores Pilotin, ang butihing sister ni Ate Amiel Flores. Pagpalang gabi din po sa inyo, Sister Edna Magalong, Sister Fe Sulaina Mapala. Kumusta po kayo? And once again, welcome po sa mga ka-tune in lang. This is Solution with Laverne Ducot. Ang ganda po na pag-uusapan natin. At ang episode po natin for tonight is entitled Understanding in Action. So, huwag kayong mawawala. At mamaya po sa pagbabalik natin, meron akong question na ibibigay sa inyo. So please feel free to answer this question. At syempre, patuloy-tuloy lang panunood at pag-aaral. Dito yan sa At nagbabalik po tayo dito yan sa programang Solution with Laverne Ducot. Ito po ang ating Bible study online. And of course, ako po inyong kasama and my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po for joining us tonight. It's Wednesday evening. At sa mga nagtataka, bakit Wednesday? Di ba Tuesday kayo? Yes, kahapon po medyo hindi kinaya na ating schedule. Pero minarapat po namin na isagawa po ang ating programa ngayon pong Wednesday evening. At maraming salamat po still for taking time to study with us tonight. At salamat po at kayo ay aming kabahagi at kaagapay sa ating programa. And ang ating pong message for tonight is entitled Understanding in Action. Understanding in Action. So, sa mga kapatid natin, I would like to give you this question para interactive po tayo. And please give your answers sa ating pong comment section. So, ito po yung ating question for tonight. At alam ko pong napapanahon po ito. How to avoid making bad choices and wrong decisions. Ito po ay napapanahon para po sa ating kinaharap na kalagayan sa ating
bansang Pilipinas at sa ating pong mga sarili-sariling pagharap sa ating mga buhay. So once again, this is our question for tonight. How to avoid making bad choices and wrong decisions. Importante po ito bilang mga tao at lalo tigit sa ating mga mananampalataya. Well, para po sa mga mananampalataya, pwede bang maiwasan po na tayo po ay magkamali? Pwede. At tayo po ay masikil sa mga maling mga pagpapasya sa buhay? Well, pwede naman. Even though tayo po ay sa mundong ito na nasa kanyang bagsak na kalagayan, well, ang atin pong layunin bilang mga mananampalataya ay talagang gusto natin na as much as possible ay makaiwas at hindi po tayo masuong sa mga maling pagpapasya at maling pagpili sa ating buhay, sa ating paglakad sa araw-araw. So once again, ang question natin for tonight, how to avoid making bad choices and wrong decisions. So as a Christian, as a child of God, what we need is not the knowledge of this world. Hindi po natin kailangan ng kaalaman ng mundong ito para tayo po'y makaiwas sa maling pagpili at maling pagpapasya sa buhay. What we need is the wisdom of God. Ito po importante. So, tinatanong ng ibang mga tao, ano ang wisdom ng God? Actually, that's not the right question, I should say. The right question is, who is the wisdom of God? Alam niyo po kung sino? It's a person. Jesus is the wisdom of God. Marahil napapatanong po tayo, no? Bakit si Jesus? Yun po ang sabi ng Biblia eh. Now, ano ang difference ng knowledge ng mundong ito versus the wisdom of God, who is Jesus Himself? So God's wisdom does not come by reading a lot of books or going to seminars and conferences or getting the latest news and informations. It simply comes from knowing the Lord Jesus Christ Himself. That's simple. So the more po nating inaalam at kinikilala kung sino ating Panginoon Hesukristo, and I would like to encourage you, ito po kasi yung prayer namin mag-asawa, even before pa, and even up to now, up to this time, sinasabi namin, Lord, alam niyo po yung song na ito, we want to know you more. Ito po yung awiting pinaalala sa akin ni Mrs. noon. At sabi niya, ito yung maging panalangin natin every single day. Lord, we want to know you more. And the more po natin kinikilala, inaalam ang Panginoong Hesukristo, at natututuhan po natin ang lalim ng kanyang pagmamahal sa atin, alam niyo po ba, mananagana ang ating buhay sa biyaya at kapayapaan. Amen. So, I would like to encourage you, gawin nating prayer po ito every single day. Lord, we want to know you more. Habang lumalakad tayo sa buhay nito, lalo tayong lumalago at makilala natin ng kapuspusan ang ating Panginoong Hesukristo na siya mismong karunungan ng Diyos. Let me give you these verses. 1 Corinthians chapter 1, verse 24. Bilang patunay na ang ating Panginoon Hesukristo ang karunungan ng Diyos. But to those who are the called, both Jews and Greeks, Gentiles po yung Greeks dito, Christ is the power of God and the wisdom of God. Now, talon po tayo sa verse 30 still with 1 Corinthians chapter 1. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. And that is why you have to pursue God's wisdom every single day. Maganda po maging pagnanasa natin. Hindi lang basta pagnanaisa, dapat pagnanasa. Sa English ay desire na wag nating alamin yung kaalaman na ibinibigay ng mundong ito, but we are to exalt and embrace God's wisdom. Kapag niyakap po natin at talaga namang itinanghal natin ang karunungan ng Diyos, who is Jesus Himself, alam niyo po ba, dalawang bagay po ang mararanasan natin. Let me give you Proverbs chapter 4, verse 8. Exalt her, yung her po dito ay wisdom, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. Amen. Now, how to exalt and embrace God's wisdom? Exalting God's wisdom is this. Kapag may mga pumupuri po sa inyo at nagsasabi na, oy, galing mo nagtataglay ka ng talino at napakahusay mo sa iyong mga pagpapasya sa buhay. Alam mo, ang maganda po natin gagawin para ini-exalt po natin o itinatanghal natin ang karunungan ng Diyos. Huwag mong aangkinin ang lahat ng papuri sa iyong sarili. Huwag mong sasabihin na, kasi alam niyo na magaling ako, matalino ako, hindi po dapat ganoon. Dapat po hindi natin inaangkin ang papuri because ay ibinabalik at lagi po nating itatanghal sa Diyos na siya po ang may kagagawan kung bakit nagtataglay po tayo ng karunungang meron tayo at kung bakit hindi tayo
nasusuong sa mga gusot ng buhay. So, ibibigay natin lahat ng papuri sa Panginoon. Yun po ibig sabihin nun. Exalt wisdom. So, once again, let me give you 1 Corinthians 1:30. Now, this time until 31. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. And verse 31 tells us, kung meron man po kayong gustong i-flex o ipagmayabang, sabi po ng talata, that, as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. So, pwede nating palitan dito yung word na glories o flex sa panahon natin. Di ba uso yung word na flex? He who flexes, let him flex in the Lord. Kung meron po kayong gustong ipagmayabang, pwede naman, ipagmayabang po natin, nakilala natin ang Diyos. At lahat ng tinatamasa natin sa buhay ay galing po sa Kanya. So this way, we are exalting Jesus Himself, God's wisdom. So paano naman natin ini-embrace yung God's wisdom? Sa atin pong bawat pagpapasya, pagpili sa buhay, hindi po tayo umaasa sa ating mga nalalaman. Kundi palagian po nating hinihingi ang karunungan ng Diyos. For example, kahit po meron kayong mga pagpapasya sa buhay, madali man yan o mahirap, especially kahit madali lang yan, wag po natin pangunahan. You have to ask the Lord for wisdom. Kasi alam niyo po ba, when you ask the Lord for wisdom, pinapakita natin sa Diyos, sinasabi natin sa Kanya, Lord, wala akong alam, wala akong pwedeng iambag, umaasa lang po ako sa inyo. Alam niyo po ba, ito po ay nagbibigay ng papuri sa Diyos at nagbibigay po ito ng kagalakan sa Kanyang puso. Let me give you James chapter 1 verse 5. If any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So if you lack wisdom, humingi daw tayo sa Panginoong Diyos. And ang maganda po dito ay kapag tayo po humingi sa Panginoon, He will give it to us liberally. Ibig sabihin, free, walang bayad. And without reproach, hindi niya sasabihin sa'yo, ikaw na naman. Hingi ka na hingi ng karunungan, hindi po gumagano ng Diyos. Because He loves it when you ask from Him. Especially wisdom. Ay, gustong-gusto ng Panginoon po yan. Now, as a Christian, kailangan ba natin humingi ng wisdom sa Panginoon? Of course, gaya pa ng binasa natin kanina, sinasabi ng James chapter 1, verse 5. Kasi ang sinasabi ng ibang tao, hindi, nasa iyo na ang Panginoon Jesucristo, hindi mo na kailangan humingi ng wisdom. But I encourage you to ask wisdom because sabi ng James chapter 1, verse 5. Of course, alam natin yun, but every day, I believe, as a Christian, you have to acknowledge na wala tayong kaalaman talaga. Ang alam lang natin, ang wisdom ng Diyos, and that is Jesus. So, when you wake up in the morning, ako po sinasabi ko din po ito sa aking mga anak, you have to ask the Lord for 3 things. Number 1, wisdom. And then, ask the Lord for protection. And then, number 3, ask the Lord for favor. Importante po iyon. So, you have to ask the Lord for wisdom. Kapag may kailangan po tayong gawin, mga desisyon sa buhay, let us ask the Lord for wisdom. Wag po natin iti-take for granted yan. At kinakasangkapan din po ng Diyos ang mga kapatiran natin, especially, dapat po kinikilala natin yung matured kapatiran natin. Yung talagang maalam sa salita ng Panginoon para kung meron po kayong gustong malaman at medyo nahihirapan kayong magdesisyon, ginagamit po ng Diyos ang inyong mga kapwa mananampalataya para dumaloy po sa kanila ang wisdom na nagmumula sa Diyos para kayo po ay mabigyan ng good counsel. At ito po ay pinapatutuhanan sa atin ng Psalm chapter 1, verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. So dapat po tayo ay nagpapa-counsel sa kapwa natin mananampalataya, but be sure yung kapatid na yan ay malalim sa salita ng Panginoon. So instead po na maghanap po tayo ng sagot sa mundo, seek the counsel of your matured fellow believers in Christ. Dahil ang mga anak po ng Diyos ay nasa kanila rin po ang wisdom ng Diyos. Amen. At gayon din po, dumadaloy din po ang counsel ng Panginoon through His Word. So you have to be the scriptures. Dapat po nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon nang sa gayon, nauunawaan po natin at bibigyan tayo ng kapahayagan ng salita ng Panginoon. Now this time in verse 2 naman, still with Psalm chapter 1. But his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. At ang magandang mararanasan mo sa buhay kapag ito po ating mga isinasagawa, hindi tayo lumalakad sa counsel ng mga unbelievers because tayo po ay humihingi ng pagpapasya o pagpapayo, I should say, sa ating mga kapwa mananampalataya na malalim sa pananampalataya
or tayo po ay humihingi ng gabay, of course, at kapahayagan sa mayamang salita ng Panginoon. Ito po ang sinasabi ng verse 3 na mangyayari sa atin bilang mga mananampalataya. Still with Psalm chapter 1, He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Gusto ko yung last part na yun. Kapag tayo po ay sumusunod sa wisdom ng Panginoon, whatever he does, sabi po ng talata, shall prosper. Lahat po ng gawin natin ay talaga namang nananagumpay. Sa Tagalog po basahin natin. Kuya, ano yan? Mabuting balita, Biblia yan, mga awit 1:3. Tulad niyay, yung niyay dito, tumutukoy po sa ating mga mananampalataya na talaga namang umaasa sa mayamang karunungan ng Diyos. Katulad niyay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon, ibig sabihin healthy. Ito po ang ibig sabihin ng laging sariwa ang dahon. At namumunga sa takdang panahon. Tayo po ay productive. At anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Amen. At alam niyo po ba, sa lahat po ng larangan ng buhay natin, tayo po ay nananagumpay. Meron akong isang napakagandang verse na i-share po last Sunday, and I pray na sa mga hindi po nakakita nito, napakayaman po ng talatang ito. It's found in 2 Peter chapter 1, verse 2. Basahin ko muna po sa inyo. Grace and peace be multiplied to you. Well, gusto ko po ito. Hindi lang basta grace, hindi lang basta peace. Ito po ay nananagana ang kapayapaan at biyaya. Grace and peace be multiplied to you. How? In the knowledge of God and of Jesus our Lord. So kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagnanasa, tingnan niyo po ito nagkakaroon kayo ng desire na alamin at patuloy pong kinikilala ang Panginoon Jesucristo. Alam niyo po sa mata ng mundong ito, at sa katotohanan naman, ay napapagyaman po yung ating intelligence. At sa mata po ng mundong ito, tinatawag po nila itong intelligence quotient. So ano ibig sabihin ng intelligence quotient? A measure of a person's reasoning ability. Kapag tayo po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Of course, ang salita ng Panginoon refers to Jesus Himself. Napapagyaman yung ating karunungan sa Panginoon. So, dito po ay lumalago yung ating reasoning ability. At hindi po natatapos doon. Kapag tayo po ay nananagana sa biyaya, sa buhay natin, nananagana din po yung ating kakayahan kung paano natin kakalingain ang ating mga damdamin sa pagharap sa pang-araw-araw na buhay at nagiging pagpapala rin po tayo sa ibang mga tao dahil sa biyaya ng Panginoon ay bukas po yung ating mga puso para pakinggan din ang nararamdaman ng ibang tao. Alam niyo po ang tawag naman dito, hindi lamang po lumayaman ang iyong IQ. Napapagyaman din po yung ating EQ dahil po sa biyaya ng Panginoon. EQ, emotional quotient. Ibig sabihin, it's the ability to understand, use, and manage your own emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges, and diffuse conflict. So tayo po yung nagsisilbing pagpapala because of the grace of God na nananagana sa ating buhay. At hindi po natatapos dyan. Nananagana rin po ang ating kaluluwa sa kapayapaan. Na kahit man po nahaharap tayo sa mga hamon at anong mga pagsubok ng buhay, ay hindi po tayo sumusuko. Dito po tinatawag na nananagana naman yung ating AQ or adversary quotient, a person's ability to manage difficulties and transform obstacles into opportunities. See? So ito yung magandang nangyayari sa atin kapag tayo po ay nagkakaroon po ng pagnanasa na alamin ang karunungan ng Diyos who is Jesus Himself. So once again, let me give you 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you in, take note, the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Because God's wisdom does not come by reading a lot of books or going to seminaries or conferences or getting the latest news and informations. It simply comes from knowing the Lord Jesus Christ. So, take note mga kapatid, kapag inaalam natin ang karunungan ng Diyos, tumataas ang IQ mo. That's number 1. Ikalawa, tumataas din ang EQ mo. Meron kang pagmamahal, even po sa mga nararamdaman ng ibang mga tao, nauunawaan mo sila. Biyaya po ng Panginoon ito. And of course, nananagana ka rin sa AQ, yung adversary quotient. Kasi nga, nananagana ang puso mo sa kapayapaan. At kaya mong harapin sa biyaya ng Diyos ang anumang mga pagsubok at hamon ng buhay. Amen! Why? Dahil po, nagkakaroon tayo ng pagnanasa alamin every single day at hinihingi natin sa Diyos ang kanyang karunungan. And that is Jesus
Himself. Now, let me give you itong magandang paalala sa atin ng Proverbs 4:7. Gaya ng sinabi ko kanina, whenever you wake up in the morning, first things first, hingin po natin sa Panginoon ang wisdom. Bakit? Ito po, sasagutin ng passage na ito. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all you're getting, get understanding. Take note of the word principal. In Hebrew, ito po ay reshith. Ano ibig sabihin reshith? Very first, best, and chief. Yan. Pag tinignan natin, nalagay mo yan, Kuya Aves, yung principal. So, sa Hebrew po, it's reshith. Very first, or best, chief. So, ibig sabihin, when you wake up in the morning, gawin natin principal thing, ito pong wisdom. You have to ask the Lord first thing in the morning. Lord, I ask for your wisdom. Importante po ito. So, true to think about. Gusto kong iwan po ito sa inyo. Knowledge is just acquiring so much information, but wisdom is understanding in action. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nakakabasa, nakakaalam mula sa salita ng Panginoon, hindi lang natin inaalam because inilalapat po natin ang mga natututuhan natin sa buhay. So, this is wisdom, understanding in action. Hindi yung puro ka lang nag-aalam ng mga bagong kaalaman, karunungan sa buhay, and then papasok sa kanang taenga, lalabas sa kabila. Hindi po yan ang wisdom. Pag sinabi natin wisdom, meron kang bagong natutuhan, meron kang kaalaman na narinig. Ito po ay inyong inilalapat at isina sa buhay. This is simply mixing God's word with faith. Importante po ito. So meron kang narinig na kaalaman, at ito pong kaalaman na ito ay magiging karunungan kapag ito po ay inihalo natin sa ating pananampalataya. Meaning, isinasa buhay po natin sa araw-araw. Alam niyo po ba, nung araw sa panahon po ni Moises, nung kanya pong kinalinga ang kanyang mga kababayan, at sila po ay pinalaya mula sa Ehipto, patungo sa isang napakagandang pangakong lupain. Hindi po nila naranasan ang napakagandang plano ng Diyos. Why? Because they haven't mixed itong katotohanan ito with faith. Hindi po nila inihalo ang pananampalataya sa mga pangako sa kanila ng Diyos. Kaya po hindi nila naranasan ang napakagandang pangako sa kanila ng Diyos. So ganito po ang nangyari sa kanila. Hindi nila binigyan po ng tuon talaga ang mga pangako sa kanila ng Diyos. So let me give you Hebrews 4:2. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. Yung them po dito mga kababayan ni Moises. Nung sila po ay naglalakbay mula sa Ehipto patungo sa Promised Land, but the word which they heard did not profit them. Why? Not being mixed with faith in those who heard it. So, kung kayo po ay nakakatanggap ng mga bagong kaalaman, at ang dami mga bagong mga kapahayagan na inyo natatanggap, pero ito po ay hindi natin inilalapat o isinasabuhay, sayang naman. This is not mixing itong mga knowledge nito with faith, so hindi po ito nagiging wisdom. Kasi po ang wisdom, it's understanding in action. Isinasa pamuhay po natin yung ating mga karunungan o kaalaman na natututuhan. So yung kaalaman, para ito po ay maging karunungan, yung knowledge para maging wisdom, it should be put into action. Dapat po ito po ay ating isinasa pamuhay. Yung mga solution na tinatanggap po natin sa mga pinag-aaralan natin, dapat po nilalapat natin o isinasa pamuhay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So that is wisdom. So naipapatunayan natin ang katapatan, I should say, ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. So sa mundo po natin ginagalawan, sa ngayon, pangkaraniwan, let me give you an example. Pangkaraniwan po sa ating mga kababayan na sila po'y nabubuhay. Ang kanilang nagbibigay sa kanila ng motivation, magkamala ng salapi at magkaroon po ng kapangyarihan at maluklok ang kanilang sarili para maging mga influential na mga tao. Ang nakalulong pong nangyayari para makamit po nila ang mga bagay na ito ay dahil po meron silang pagnanasang masama, magkaroon ng pera at magkamal ng influensya o kapangyarihan, ay nasasadlak po sila at nalululong sila sa samot-saring pakikipagkompromiso. Now, ito po bang kalooban ng Diyos para sa atin? Hindi po. At kapag ito po kayo ay nakipagkompromiso, ibig sabihin pagkompromiso, hindi po marapat yun, hindi kalooban ng Diyos yun. Pwede kayo masuong sa buhay na punong-puno ng korupsyon. At malinaw na hindi po ganito ang pagkilos
ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po ito wisdom, hindi po ito karunungan. Ang tawag po dito ay kabalintunaan. Hindi po ito ang kalooban ng Panginoon para sa atin. So marami po sa atin, for example, ang nakondisyon ng isipan natin, marahil ng ating mga loved ones, ating mga magulang, well, sabi nila, dapat mag-aral tayo mabuti. Tama po iyon. Wala po tayong pag-uusapan na mali iyon. Ako po ayun din, gusto ko mag-aral tayong mabuti. Pero, ang nagiging motivation po ng iba para mag-aral mabuti at sinasabi din po ito ng maraming magulang sa kanilang mga anak para sila po ay magkamal ng maraming pera at mailuklok sa kapangyarihan. Doon na nagkakamali ang tao. Then, ang kawawang manggagawa, they'll do whatever it takes para makamit po yung promotion, yung title, yung influence, yung pera, and then kapag sila po yung naupod na, using their health to get wealth, aba, ito na masakit. Since naging lifestyle na po nila ito, gusto nila magkamal ng pera, ng influence, sa sobrang stress, nakaka-apekto na po ito sa kanilang kalusugan, sa kanilang katawan. At kapag nagkasakit na po sila, they will use their wealth to get back their health. Di ba? Pangkaraniwan, ganun po ang nangyayari. Now, the question is, wisdom po ba ito? Actually, hindi po talaga. Ito po ay kasinungalingan na ibinibigay ng mundo laban sa atin. Now, the question is, masama bang managana sa buhay ng may karangalan? Masama po ba yun? Actually, hindi po. Meron pong binibigay sa atin ang Panginoon, actually, na katotohanan. Kalooban po ng Diyos na tayo pong bilang mga anak niya, na tayo po'y managana sa buhay. Managana na meron pong dahilan. He wants us to prosper with a purpose. Hindi para maging sakim. At magkaroon din po ng karangalan at tayo po'y maging influential din sa ibang mga tao. So, gusto rin po ng Panginoon ito. So, gusto kong iwan sa inyo itong katotohanan ito. This is truth to ponder. God is not against you having riches and honor, but God is against riches and honor having you. Kasi kapag kayo po ay talaga namang binalot po ng mga maling kaisipang ito dahil sa maling motivation sa buhay at kinain na po kayo ng korupsyon ng mundong ito, mapapasama po kayo. Well, the truth is, gusto po ng Panginoon managana tayo at maging influential tayo para sa kanyang kaluwalhatian. At nang sa gayon, kapag ito po yung maranasan natin sa ating buhay, this is wisdom. Kasi kung hindi po niya kalooban na tayo po yung managana sa buhay, bakit po sasabihin pa ng Panginoon ng ang talatang ito bilang paalala sa atin? Let me give you Proverbs 3 verse 16. Length of days is in her right hand. In her left hand, riches and honor. So once again, God is not against you having riches and honor. But God is against you, God is against riches and honor having you. Kumbaga, ang pera po, walang problema. Gusto po ng Panginoon, gamitin natin ang pera, pero hindi tayo gagamitin dapat ng pera. Doon tayo mapapasama. And that is not wisdom. Now, let me give you Deuteronomy 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Now, ano po yung layunin ng Diyos? Bakit tayo po magkakaroon ng wealth? Wala pong masama sa wealth. God wants us to prosper with a purpose. Now, ito po yung purpose ng Panginoon. Bakit tayo binibigyan ng wealth? That He may establish His covenant, which is worth to your fathers, as it is this day. So God wants us to prosper para tayo po ay gamitin natin yung pagiging prosperous natin, pagiging influential natin in spreading the gospel of Jesus Christ. Nang sa gayon, mas marami pong tao ang maligtas. So, ito po yung tinatawag na prospering with a purpose. Hindi po tayo nagpapakayaman para maging ganid o maging sakim sa buhay. Hindi po kalooban ng Diyos yan. And this is not wisdom. But God's wisdom is this. He wants you to prosper and to be an influential person para ma-spread po natin ang gospel ng ating Panginoon Jesucristo nang sa gayon mas maraming tao po ang maligtas. Amen. Now, bakit po kaya itong wisdom na ito ay tila napakahirap tanggapin ng tao at na pangkaraniwan po ang propensity ng tao, gustong-gusto natin, nagre-rely tayo sa ating sariling kaalaman. So, ang aking question, bakit parang mahirap sa tao na humingi ng wisdom sa Diyos? Alam niyo po kung bakit? Kasi po, akala na po ng tao, alam na natin ang lahat. Kasi akala po ng tao that wisdom is just for the ignorant and for the uneducated. Actually, ang wisdom po ay para lang sa mga taong, sa totoo lang, sa mga taong inaamin nila, kagaya ko, inaamin ko, Lord, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, 0 me, 100% you.
So ang wisdom po ng Panginoon ay mararanasan po ng mga humihingi. Ito po yung mga taong alam nila na wala silang alam, including me. Amen. At sa ating pong kahinaan, maganda dito, kapag inamin natin sa Panginoon, Lord, wala akong kakayahan eh. Alam niyo po ba sa ating kahinaan, doon po dumadaloy ang kanyang wisdom, ang kanyang kalakasan, ang kanyang biyaya. Amen. At bilang patunay, narito po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 12, verses 9 till 10. And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Pwede natin sabihin dito, therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the wisdom of God may rest upon me. So, ang wisdom po ay talaga hindi po mararanasan ng mga taong alam nilang matalino sila. But God's wisdom will flow sa mga taong alam nila na wala silang alam. Gaya ko. Kaya I praise God. So lahat po ng papuri talaga, yung mga pinag-uusapan natin dito, binabahagi ko, this is God's wisdom. Wala naman po talaga akong alam tungkol dito. Ito po ay revelation, God's wisdom na nag-flow through me. Nag-flow lang po ito, galing po ito sa Diyos. So, kaya po gusto ko nag-ask talaga ng wisdom sa Panginoon. Kung naniniwala kang walang-wala ka talagang alam. Sa totoo lang, kailangan natin po ng wisdom na mula sa Diyos sa anumang panahon at pagkakataon sa ating buhay. Ephesians chapter 1 verse 17 tells us, at napakaganda po ng paalalang ito ng Panginoon dito. Kuya, pakilagay nga sa Ephesians chapter 1 verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Although every Christian po has the Holy Spirit in them, still, you have to ask the Lord for His Spirit. Yung wisdom niya will operate in us that He may give you the spirit of wisdom. Kasi may mga nagsasabi pa rin pamananampalataya sa ngayon, alam mo, Lord, you already have the mind of Christ. You don't have to ask the Lord for wisdom. Yes, I believe that I have the mind of Christ. Pero, the more po na ina-ask ko ang Panginoon for wisdom, sinabi niya po sa kanyang salita, sasang-ayon ako sa Biblia. Ibig sabihin, every single day, ina-acknowledge ko na sinasabi ko sa Panginoon, Lord, I have none. Sinasabi ko, Lord, you have the wisdom. So please, give me wisdom. James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So malinaw na sinasabi po ng talatang ito kung bakit kailangan pa rin po nating mag-ask ng wisdom mula sa Diyos. Dahil ito po ay pagkilala po natin sa Diyos sa sadyang wala po tayong magagawa kung hindi niya po tayo pangungunahan at tuturuan at gagabayan sa ating mga pagpili ng tama at pagpapasya ng wasto sa ating mga buhay. Alam niyo po ba, minsan kasi kapag alam nating nasa estado na tayo minsan ng kataas-taasan natin, alam niyo pag kayo po ay maganda na ang buhay, pero na kayong mga kayamanan at marami po makapal na inyong mga pera sa bangko, sa inyong mga wallet, feeling natin para bang wala nang panahon at pagkakataon na tayo magkamali. Kaya pangkaraniwan, hindi natin nabibigyan ng panahon na humingi ng wisdom sa Panginoon. Now, alam niyo po ba, sa katayuan po ni Solomon, bagaman siya po ay hari, ay minarapat pa rin po niya humingi ng wisdom mula sa Diyos. At dahil po dito, ay kaya siguro siya po ay tinalaga na kasaysayan bilang pinakamayaman at pinakawais na hari sa mundong ito. Now, let me give you, ito po ang mga sikreto ni Haring Solomon, na bagaman itinalaga po siya na hari ng Diyos, he was so humble to ask God for wisdom as he recognized himself na bata pa ako para maging hari. So Lord, kailangan ko ng wisdom from you. 1 Kings chapter 3 verses 7 until 10. Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David, but I am a little child. Sige, ang tingin niya sa sarili niya, kahit po siya ay tinalaga ng Diyos bilang hari, sinasabi niya, Lord, I'm just a little child. Bata pa po ako sa larangang ito. I do not know how to go out or come in. Verse 8, and your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too numerous to be numbered or counted. Verse 9, therefore give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? Then verse 10, the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Wow!
So ano po ang nagbibigay po ng kaluguran sa Panginoon? Whenever you ask the Lord for wisdom. Kaya nga po, whenever you wake up in the morning, first things first, you ask the Lord for wisdom. Wag po natin kakaligtaan. This pleases the Lord. Pagising mo sa umaga, Lord, susuon na naman po ako sa trabaho ko sa buhay. Kahit po manager na po kayo, kahit kayo po ay CEO, ano man pong kinasusuungan nyo, kagaya po ni Haring Solomon. At alam niyo po, ang Biblia, itinuring po siyang the wisest king or the richest and wisest king in history. Pero sa kabila po ng ito, kung bakit po siya tinaguri ang wisest and the richest king in history, dahil po, he asked the Lord for wisdom. So that's number one. So, whatever you ask for wisdom, it pleases Him. Gaya po ng sinasabi ng verse 10 na binasa natin mula sa 1 Kings chapter 3. Now, isa pa pong magandang halimbawa po sa kasaysayan, maliban kay Solomon, kung bakit po siya naging richest and wisest king. History has every witness. Alam niyo po ba kung sino pang wais dahil hinihingi po niya at sinasakatuparan po niya ang kalooban ng Ama? Ang ating Panginoon Hesukristo nung siya po ay 12 taong gulang pa lamang. Alam niyo po, ang Panginoon Hesukristo, kung bakit po siya ay naging pagpapala at nakita po ng mga tao sa paligid niya. Actually, nakita at namasdan po siya ng mga guro na siya po ay nananagana sa karunungan ay dahil po sa sikretong siya po bilang isang bata, 12-year-old child, siya po ay marunong magpasakop sa kanyang mga magulang na sila Jose at Maria. At ayon sa mga pangyayari, nanagana po ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang murang edad sa karunungan at respeto ng mga tao at mga guro sa paligid niya. And this is the power of submission. Bagaman, siya po ay anak ng Diyos pero alam po niya ang kanyang katayuan. Siya po ay marunong magpasakop sa mga nakakaedad o na medyo mas nakauulad ng edad sa kanya. Let me give you Luke chapter 2 verses 51 to 52. Then he went down with them. Then Jesus po yung he dito, yung capital H, went down with them, Joseph and Mary, and came to Nazareth and was subject to them. But his mother kept all these things in her heart. Verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Bagaman, ang Panginoong Hesukristo po ay alam niyo ng kanyang katayuan sa buhay in those days, siya po ay bata. Bagaman siya po ay anak ng Diyos at siya mismo ay Diyos, nagkatawang tao. Dahil siya po ay bata, alam po niya kanyang paglulugaran. Siya po ay nagpasakop sa kanyang mga magulang. And in that case, Jesus increased in wisdom, stature, and favor with God and men. So, balikan natin kanina, si Solomon. How to be the richest and wisest king like Solomon. Ano po ang sa kanyang sekreto? Be humble to ask God for wisdom. So, ito po ay nakasulat sa 1 Kings chapter 3, verses 7 till 10. Now, how to increase in wisdom, stature, and favor with God and men. Be like Jesus. As a child, submit yourself to your parents and people in authority. So this is wisdom. See Luke chapter 2 verses 51 until 52. So ito po ang susi para tayo po ay maranasan natin at we would avoid making bad decisions or bad choices and wrong decisions in life. So ano ba ibig sabihin ng submission? Pag sinabi natin submission, tinignan ko po ito sa Merriam and Webster Dictionary. Ano yung first definition? The condition of being submissive, humble, or compliant. Yung ikalawang definition, an act of submitting to the authority or control of another. So even po ang ating Panginoon, kaya po kagaya natin, even may mga, alam mong matalino ka, smarter than your boss, but still you follow and obey Him, knowing that God has placed Him in that position to guide and lead you. Halimbawa po, gaya na sinabi ko, alam mo mas matalino ka. Pagpalagay na natin smarter ka sa boss mo. Pero ito po yung sinatawag na submission. Siya po ang itinalaga ng Diyos na boss mo sa kumpanya. Huwag mo siyang papangunahan. Mag-submit po tayo sa Kanya at yun po ang kalooban ng Diyos sa atin. At ganoon din po ang Panginoon Jesucristo. Kung bakit po siya, He increased in wisdom, in stature, and favor with God and men. Kapag ganyan po ang ating paglugar sa ating mga buhay, kagaya po ng ating Panginoon Jesucristo, ikaw din po ay gugustuhin kasama na yung mga office mate. Kasi hindi po tayo nagiging pabigat sa buhay at tayo po ay masayang kasama sa mga group projects.
So this is wisdom. Amen. So this is understanding and wisdom. Hindi mo pinipilit yung sarili mo. Kasi bakit ako susunod sa boss ko? Mas matalino ako dyan. Mas smart ako kaysa sa kanya. Now, kapatid, that is not submission and that is not wisdom. Ang tawag po dyan ay kayabangan, kahangalan. So if you want to experience understanding in action o pagpalagay mo ng matalino, kagaya na sabi ko kanina, ikaw na ang pinakamahusay. Pero still, kinikilala mo yung boss mo, nagsasubmit po tayo sa kanya. And that is wisdom. Amen and amen. At ang bunga po nito, kapag ginawa po natin ito, marunong tayong mag-submit, marunong tayong lumugar sa ating kinalalagyan. Ikaw ay subordinate lang. Meron pong boss. Alam niyo po, gaya po ng ating Panginoon Jesucristo, you will increase in wisdom, in stature, and favor with God and men. Mag-i-enjoy po yung mga tao sa paligid mo. Hindi po sila maiinis sa'yo because lagi kang isinasama sa group projects kasi masarap kang kasama at nakakatulong ka ng malaki sa kanila. So, hindi ka nila iniiwan sa ere. Gustong-gusto ko nilang kasama. Kasi po, nakikita nila, hindi man nila maamin, pero ikaw ay isang taong punong-puno ng karunungan, punong-puno ng God's wisdom. Amen. Alam niyo po, nung ako ay nagsimula sa FEBC, ano ko lang po ito, maibahagi po ito, no? As a young broadcaster, alam niyo po, wala akong alam talaga. Nilagay lang ako ng Panginoon doon at pinili para humawak ng isang programa. Alam niyo, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ano man po ituturo ng mga kasama ko dito sa office, sa DZS, susunod po ako sa kanila. At binigyan po ako ng kapartner. At alam ko po, mas mahusay siya at mas maalam talaga because in those days, nagbo-broadcast na siya doon sa aming FM station sa 98.7 DZFE. At sumusunod lang po ako sa kanya bilang siya yung aking producer. So kung ano man po yung script na binibigay sa akin, hindi po ako nagmamarunong. Nagpapaturo ako sa kanya. At gayon din po sa iba pa mga broadcasters sa FEBC, nagpapaturo po talaga ako. At minamasdan ko sila. Hindi ko pinipilit yung alam ko kasi wala naman talaga akong alam. And I believe this is wisdom. At mabilis ko pong natutuhan yung kanilang pagsasalita, yung kanilang paggalaw, pagsusulat ng script. And I believe that marami po kaming mga ginawa sa FEBC na grupo at nakakasama ako doon. Dahil ayoko po maging pabigat sa kanila. Gusto ko pong sumasabay lang. Nagpo-flow in lang ako sa kanilang mga gustong gawin. At praise God, dahil alam ko yung aking kalagayan, alam ko kung saan ako lulugar, at alam kong ako po ay dapat lang mag-aral sa kanila bilang aking mga seniors. So ito po ang tinatawag na wisdom. Hindi tayo nagmamarunong bagkos ay naghahanap tayo ng karunungan mula sa mga taong nauna na po at may mga karanasan na kumpara sa atin. So this is wisdom or tinatawag nating understanding in action. Alam mo na hindi mo pa alam ang lahat ng mga bagay, kaya natututo tayo sa mga nauna sa atin, mga seniors sa atin, and especially hinihingi natin ng karunungan mula sa Diyos na dumadaloy din po sa mga kapatiran natin o mga kasama natin sa mga opisina na inyong ginagalawan. So this is wisdom. Amen. So balikan na po natin ating question for tonight. How to avoid making bad choices and wrong decisions. So ito po yung ating solution. First and foremost, admit to God that you know nothing and that you need Him to supply you His wisdom because wisdom is tied up with humility. Ulitin ko po ito po yung ating solution. How to avoid making bad choices and wrong decisions. First and foremost, admit to God that you know nothing and that you need Him to supply you His wisdom. Because wisdom, Kuya Aves, pakiayos nga yung wisdom, parang sobra yung space. Wisdom is tied up with humility. Hindi ka magkakaroon ng God's wisdom kapag alam mo matalino ka, sobrang galing mo, because wisdom, once again, is tied up with humility. Ang nagkakaroon lamang po ng God's wisdom ay silang mga umaamin sa kanilang sarili at sa Diyos, Lord, wala akong alam. And that's why I need Jesus, because God's wisdom is Jesus Himself. So once again, ito po yung verse na gusto ko pong iwan po sa inyo, James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to you liberally and without reproach, and it will be given to you. Amen. So take note of the words liberally and without reproach. Ganito po ang ating Diyos. Kasi, bakit po niya ibibigay ng libre? Kasi nga, sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is the principal thing. And that's why God is giving His wisdom liberally and without reproach.
Because sabi pa nung talata, therefore get wisdom, and in all you're getting, get understanding. So pag tayo po'y nakakaroon po ng mga karunungan, let us put those knowledge into practice, into application. Isapamuhay po natin ito para ito pong mga kaalaman na ito ay maging karunungan. Hindi po pwede yung papasok lang sa tainga natin. Halimbawa, nakikinig po kayo ng message every Sunday, papasok sa tenga. And then, hindi po nanatili sa inyong kaluluwa. Lumabas sa kabilang tainga. Ang tawag lang po doon ay knowledge. Head knowledge lang. Now, para po ito maging wisdom, pagpasok sa sa tainga, kaliwa man yan o kanan, mananatili po sa inyong kaluluwa. Dahil ito po ay inyong isinasapamuhay at ito po ay maipapahayag sa inyong kaluluwa, sa inyong pag-iisip, at makikita rin po ang kalusugan nito sa inyong physical na katawan. At kayo po ay magiging pagpapala. You will increase in wisdom and in stature. Ibig sabihin, nire-respeto kayo ng mga tao sa paligid nyo. And in favor with God and men. Nagiging pagpapala po kayo sa Diyos. At syempre pa, sa mga tao sa paligid nyo. Ibig sabihin, gustong-gusto ko nilang makasama. Kapag pinapursue mo itong wisdom ng Diyos. And God's wisdom is understanding in action. So maraming salamat po for joining me tonight. Importante po talaga itong wisdom na ito. Especially sa panahon po natin, sa pagharap natin sa ating bansa, sa ating mga pagpili at pagpapasya. You ask the Lord for wisdom. Huwag po maging dahilan yung ating pagharap sa buhay na mapapaaway tayo. Kasi pag napapaaway po tayo, ito po ay napakagandang senyales. Mukhang hindi ako humingi ng wisdom sa Panginoon. So once again, bago po tayo mag-pray, I would like to encourage you, when you wake up in the morning, 3 things you ask the Lord. Number 1, this is the principal thing, the strength. Ask God for wisdom, for His wisdom. And then, ask God for His protection and ask God for His favor sa buhay mo. Amen. So, kung kayo po'y napagpala sa ating mga pinag-usapan, dalayan ko po na ito po'y ating isapamuhay. Huwag lang natin pakinggan, isapamuhay po natin ito. And I would like to encourage and invite, kung kayo po ay first time na padako sa ating programa, at naramdaman mo na blessed po kayo, at nakita mo po, it makes sense yung ating mga pinag-usapan. At gusto mong tanggapin ang wisdom ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Nang sa gayon, ang pangako po ng Panginoon sa atin in John 10 verse 10, sa ikalawang bahagi, buhay na ganap at kasiyasiya. Kung ang buhay po ninyo ay wala pong kaganapan at hindi kayo nasisiyahan, it's about time for you to change your mind. Magkaroon po tayong repentance, metanoia, change of mind. At tanggapin po natin ang paanyaya ng Diyos. Tanggapin po natin ang kanyang wisdom, ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So, I will pray and please pray this prayer with me. Sabayan niyo po ito, buksan ang inyong mga puso at tanggapin ang karunungan, ang wisdom ng Diyos, who is Jesus Himself. Nang sa gayon, maranasan po ninyo ang buhay na ganap at kasiyasiyan. At magkaroon po kayo ng kaligtasan sa inyong buhay. Pwede po ba yan? So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili na sadyang walang kakayahan para pumili ng tama at magdesisyon o magpasya ng wasto sa aking buhay. Salamat po sa mga katotohanan na akin napakinggan. At tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. Salamat po, Jesus. Salamat po, Ama, sa kaloob na kaligtasan. At ito po'y aking tinatanggap. Salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin ito, umasa po kayo, manampalataya po kayo, na kayo po ay isa ng anak ng Diyos. So welcome to the family of God. At kayo po ay may karapatan na. At kayamanan po ninyo, manan nyo mula sa Diyos ang kanyang karunungan. Every single day, ask the Lord for His wisdom, who is Jesus Himself. Sa atin pong bawat pagpili sa buhay, sa pagpapasya natin sa bawat araw. Ask God for His wisdom. At gusto ko naman po ipanalangin sa mga oras na ito ang ating mga kapatiran. Kung kayo po ay marahil nasasadlak sa mga maling pagpili at maling pagpapasya sa buhay,
at kayo po inasoong sa mga gusot na ito ng buhay. Hindi pa po huli ang lahat. Nandyan po ang Panginoon at sabay-sabay po natin, magkaisa po tayo, hingin po natin ang kanyang karunungan, ang kanyang anak, para tayo po ay gabayan na kinakaharap sa buhay na ito. Let's pray. O Diyos, Aba, we thank you once again sa amin pong programa na kung saan ay binibigyan mo kami ng pagkakataon, especially sa mga panahong ito na kinakaharap po namin na samot-sari po ang ino-offer sa amin ng mundo, na kaalaman. But Lord, we ask you for your wisdom. Hinihingi po namin ang iyong karunungan, ang pangunguna ng iyong anak na si Jesus sa aming mga kalalagayan sa buhay na ito. Panginoon, maraming pagkakataon kami po ay nagkakamali sa aming pagpili at nasasadlak sa maling pagpapasya na humahantong po sa gusot na aming buhay. Kaya po sa mga oras pong ito, tulungan niyo po kami at sa iyong biyaya ay hinihingi po namin ang iyong karunungan. Karunungan para kami po ay makalaya na at makawala na sa mga problema aming kinakaharap. Panginoon, maraming salamat po. Dahil sa iyong karunungan, maaari po kami makaiwas sa aming mga maling pagpili sa buhay na ito. At nang sa gayon, makaiwas din po kami at makalaya kami sa mga maling pagpapasya na ginagawa namin sa bawat araw na aming buhay. Salamat po dahil nariyan ka, handang ibigay sa amin ang iyong karunungan ng libre at wala pong halong pag-iimbot dahil ito po ang naisin mo na sa bawat paglakad namin sa bawat araw ay hihingin po namin ang karunungan na nagmumula sa inyo. Nang sa gayon, maranasan po namin ang isang buhay na ganap at kasaya-saya. Ito po ang aming panalangin at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Well, maraming salamat po for joining us tonight. It's 30 minutes after 8. At maraming salamat po. At kayo'y patuloy namin nakasama ngayong gabing ito. At napapanahon po yung ating broadcast dahil ang ating pong message ay pinamagatan nating Understanding in Action. This is God's Wisdom. And by the way, sa mga katutunin lang at nihintay po yung ating replay, this is Solution with Laverne Duhot. Salamat po. At pwede niyo po ulit-ulitin yung ating programa. Tayo po yung napapanood sa Facebook Live, sa ating pong YouTube channel. And of course, salamat po sa mga nakikinig sa Spotify at sa Apple Podcast natin. At gusto kong batiin ang isa sa mga nakikinig sa atin via Apple Podcast siguro or Spotify, si BD. Thank you for joining us every Tuesday night sa ating Bible study. At si Ate Angge, nakikinig sa atin. Saan kaya siya nakikinig? Spotify or Apple Podcast? Spotify, yan. Siya po habang papauwi ay nakikinig. At sa mga kaibigan nating patuloy na nanonood, maraming salamat po. Before we go, gusto ko muna pasalamatan ang ating mga kaibigan. And once again, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, lalo tigit sa kinasasadlakan ng ating bansa, importante po ang God's wisdom. Nang sa gayon, hindi po tayo nasusuong, especially sa Facebook. Tayo po mga mananampalataya, huwag tayong sumuong sa mga pakikipag-away sa Facebook. Hindi po ito ang ina-expect sa atin ng Panginoon. Bilang mananampalataya, at ito rin po yung theme namin sa church for 2025, Matthew 5:16, let your light so shine before men, that the world may see, that they would see your good deeds and that they would glorify your Father in heaven. Kasi pag tayo po ay nakikipag-away sa Facebook o sa iba pang social media platforms, hindi po tayo nagiging pagpapala. So ang atin pong trabaho ay let's ask the Lord for wisdom. Kapag kayo po ay humaharap sa social media, maging pagpapala po tayo. Amen. So dito pa rin pumapasok ng wisdom. Kaya talagang importante po ito. At binabati po natin ating mga kasama. Before we go, it's 8:32. Si Nanay Medi, salamat po for joining us. Sister Sally Rayo, salamat po and we hope to see you this Sunday. Sister Maylene de la Cruz Gales, salamat po. And Sister Liza Argana, maraming salamat. Sister Marisa Remo Paganpan, Sister Dan Guevara, Brother Fidel Gabiola, Brother Edison Salcedo, Igris, and sa Ate Janice. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Pastor Laverne and SGC family. Salamat din kay Pastor Willie Tiongson Laigo, Sister Carmelita Mendoza, si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, maraming salamat for joining us tonight. Sister Gigi Cristobal Mendoza, Sister Lilibet Ignacio Cristobal,
Sister Meng Francisco, Brother Howard Cruz. Si Brother Howard Cruz, ang hobby ni Pastora Donna Cruz. Hello, Pastora Donna Cruz and Brother Howard. Maraming salamat po at kayo kasama namin tonight. Si Sister Rose ZMZZ. Siya ba ang wife ni... Oo, hindi. Ay, iba ba? Sister Rose, maraming salamat po for joining us tonight. And Sister Heidi Tiongson Gambito. Tama po ba yung pagbigkas ko ng iyong pangalan? And of course, Brother Joel and Don Castro. Sister Lindan Makaraig. Sister Andeng San Andres. Sister Maria and James Kazui. Maraming salamat po at ayan. And Brother Fidel Gabiola. Sino pa? Si Emma San Diego nandito. Alam mo, totoong pangalan ni Emma. Secret. Salamat, Sister Emma. Si Beth nandito rin. Beth, musta ka na, Beth? Binabati rin natin. Sino pa ba? Salamat po. Ang mga kapatid natin sa Israel, nandito ba? Si Sister Rosalie Monet. Ay, sayang. Sa Israel, kumusta po kayo dyan, mga kaibigan natin? And of course, sa Qatar, si Sister Maylene Patalino Magade. Maraming salamat po. Itong mga kaibigan natin nanonood sa atin every Tuesday. Pero ngayon Wednesday, punong-puno ng wisdom. Amen and amen. At yun, Sister Connie Ducay, sino pa ba? Ba't gano'n? Lumilipat yung Sister Allen Sebale. Ako, na-miss natin siya nung Sunday. Sister Imelda Ramos, maraming salamat po at kayo kasama namin tonight. At sa mga kaibigan po natin na hindi ko nabati, ipagpaumanhin po ninyo. Maraming salamat din kay Sister Tess Dionela Estanislao. Amen and amen. Purihin ng Diyos. Salamat po, Pastor, sa isang paalala sa akin. Ang topic ngayon, Shalom. Yes, wisdom. Wisdom is the principal thing. So, at maraming salamat for joining me tonight. At nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!